Pinayagan na ng Korte Suprema ang Komisyon ng Halalan na magsagawa ng special elections sakaling may bakanteng pwesto sa Kamara. Ito'y kahit wala pang resolusyong inilalabas ang Kongreso. Handa namang sundin ito ng COMELEC basta mailalatag ng maayos ang mga parameters para hindi makwestiyon ng Commission on Audit dahil malaking halaga ng pera ang gagamitin rito. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Pinayagan na ng Korte Suprema ang Commission on Elections na magsagawa ng special elections sakaling may bakanteng congressional seat. Ito'y kahit na walang resolusyon mula sa Kongreso. Sa inilabas na desisyon ng SC nitong Miyerkules, ibinasura ang petisyong inihain ni Elroy Jan Hagedorn na nag-aata sa Kamara na ideklara munang bakante ang isang pwestong naiwan bago magsagawa ng special elections. Kasunod ito ng pagpanaw ng kanyang amang si Representative Edward Hagedorn noong October 3, 2023. Pero ngayon po, ibig sabihin pala pwede na kami kaagad mag-initiate ng pagpapakondak ng special election kahit walang official na deklarasyon o pagpapatawag mula sa kapulungan. Hindi kasi makagalaw ang komisyon noon hanggat hindi nagpapasa ng resolusyon ang Kongreso. Base yan sa nilalaman ng Republic Act No. 6645. Pero paglilinaw ni Garcia, aaralin pa ng komisyon ang buong desisyon at lawak nito. Lalo't hindi rin basta-bastang budget ang ilalaan dito. Magbabago rin aniya kasi ang existing rules and procedures ng poll body. Alamin ano ang parameters na nailagay po ng ating kataas-taasang hukuman at batayan namin para po maging maayos para mag-conduct ng isang district special election, kakailanganin niyo po ng mga 40 to 50 million. Sa sakop ng desisyon, nilinaw naman ng Korte Suprema na hindi applicable sa bakanting pwesto ang mga party list. Sa kasalukuyan kasi ilang araw bago ang pagsisimula ng 20th Congress, suspendido pa rin ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List na nakakuha ng 3 seats dahil sa kasong misrepresentation. Samantala, 88 araw bago ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections, bumisita sa opisina ng komisyon ng ilang Moro Islamic Liberation Front o MIL left leaders para sa preparasyon na gagawin ngayong eleksyon. Sa ngayon, we are operating on a transitional parliament. So pagka may election na, ay ibig sabihin mayroon na kayo regular na parliament. Dapat tungkol sa 7 seats na orihinal na mula sa Sulu noong bahagi pa ito ng BARM. Pwede rin na kung hindi na talaga makaya, na isabay yung 7, baka magkakaroon ng parang special election na lang later. So far naman nakikita namin na wala naman major challenges na kakaharapin. So we are really confident na yung election will be conducted in October. Sa darating na Agosto, inaasahang magsisimula na ang printing ng official ballots para sa isasagawang BARM parliamentary election sa October 13. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.